Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ating tuklasin ang isang kaganapan na nakasulat sa Biblia. Isang kaganapan na puno ng misteryo at takot, ang labanan ng Armageddon. Maraming tao nagtatanong kung ano ba talaga ang mangyayari sa Armageddon? At ano ang ibig sabihin nito sa atin? Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga teksto sa Biblia, makikita natin ang isang larawan ng isang malaking digmaan sa pagitan ng mabuti at masama na hantong sa isang malaking pagbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang salitang Armageddon ay nagmula sa Hebreo na nangangahulugang bundok ng Megiddo. Ang Megiddo ay isang lugar sa Israel kung saan naganap ang maraming mga digmaan sa kasaysayan. Sa Biblia, ang Armageddon ay kumakatawan sa isang huling digmaan, ang pinakamalaking digmaan sa kasaysayan, kung saan magtitipon ang lahat ng mga hukbo sa buong mundo para sa isang pangwakas na labanan. Maraming tao ang nagtatanong kung ano ba talaga ang mangyayari sa Armageddon at ano ang ibig sabihin nito sa atin. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga malaking sa teksto sa Biblia, makikita natin ng isang larawan ng isang malaking digmaan sa pagitan ng mabuti at masama na hahantong sa isang malaking pagbabago ng sangkatawan. Sa aklat ng Apokalipsis, makikita natin ang isang detalyadong paglalarawan ng digmaan sa Armageddon. Ang pagtitipon ng mga hukbo. Ang Biblia ay nagsasalita na isang malaking hukbo na pinamumunuan ni Satanas. Ang mga tao na ito ay mga sumusunod sa kasamaan at sumasalungat sa Diyos na magtitipon sa kapatagan ng Armageddon. Ang hukbo na ito ay binubuo ng mga tao mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo na nag-aalay ng kanilang sarili sa kasamaan. Makikita ito sa Apokalipsis 16, versikulo 13 hanggang 16. At ito ang sinasabi. At nakita ko ang tatlong karumal-dumal na espiritu na tulad ng mahapalaka. Sila ay lumabas mula sa bibig ng dragon, mula sa bibig ng mabangis na hayop at mula sa bibig ng bulang propeta. Sila ay may mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa na mahatanda na lumabas patungo sa mga hari sa lupa at patungo sa mga tao sa buong daigdig. Sila ay nagtungo roon upang tipunin silang sama-sama sa labanan ng dakilang araw na iyon ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito ako'y dumarating na katulad na isang magnanakaw. Pinagpala ang mananatiling gising sa pagbabantay at nag-iingat ng kanyang mga damit. Sa ganitong paraan, siya ay hindi maglalakad na hubad at hindi makikita ng mga tao ang kanyang kahihiyan. At tinipon silang sama-sama sa dahong tinatawag na mga tao na Armageddon sa wikang Hebreo. Ang paghahanda. Bago ang digmaan, magkakaroon ng mga tanda at pangyayari na magpapahiwatig na nalalapit na pagtatapos. Magkakaroon ng mahalindol, bagyo, at mga kalamidad sa buong mundo. Ang mga tao ay magiging takot at magkakagulo dahil sa mga nangyayari. Nakasulat ito sa Apokalipsis 6, versikulo 12 hanggang 17. At ang sabi ay, at nang binuksan niyang ika-6 na selyo, narito isang malakas na lindol. Ang araw ay naging maitim, na katulad ng magaspang na damit na mabalahibo. Ang buwan ay naging katulad ng dugo. Ang mga bituin sa langit ay nahulog sa lupa.
katulad ng pagkahulog ng mga bubot na bunga ng punong igos kung inuuga ng isang napakalakas na hangin. Ang kalangitan ay nawalang katulad ng balumbong nilulun. Ang bawat bundok at bawat pulo ay naalis sa kanalalagyan nila. At ang mga hari sa lupa, mga dakilang tao, mga mayaman, mga pinunong kapitan, mga makapangyarihan, ang bawat alipin at bawat malaya ay nagtago sa kanilang sariling mga yungib at mga bato sa kabundukan. Sinabi nila sa mga bundok at mga bato, bagsakan ninyo kami, itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono ng Diyos at mula sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang puot. Kaya sino nga ang makatatagal? Ang pagdating ni Jesus. Sa gitna ng kaguluhan, babalik si Jesus sa lupa, hindi bilang isang taong nagdurusa, kundi bilang isang hari na may kapangyarihan at kaluwalhatian. Ang kanyang pagdating ay magiging isang tanda ng paghatol sa mga nagkasala. Ang kanyang pagdating ay hindi lamang sa lupa, kundi pati na rin sa puso ng mga tao. Marikita ito sa Apokalipsis 19, versikulo 11 hanggang 16. Nang bumukas ang langit, narito nakita kong isang puting kabayo. At ang nakaupo roon ay tinawag na tapat at totoo. Siya ay humahatol at nakikipagdigma ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay katulad ng alab ng apoy. Sa kanyang ulo ay nakasuot ang maraming korona, panghari, at nakasulat ang kanyang pangalan na walang sino mang nakakalam, maliban sa kanyang sarili. Siya ay nakasuot na isang kasuotang itinubog sa dugo. Ang kanyang pangalan ay Salita ng Diyos. At ang mga hukbo sa langit ay sumusunod sa kanya na nakasakay sa mga puting kabayo. Sila ay nakasuot ng kayong lino na puti at malinis, at isang matalim na taba ang lumabas mula sa kanyang bibig. Sinugatan niya ang mga bansa sa pamamagitan nito. Siya ay magpapastol sa kanila sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Niyuyurakan niya ang pisang ubas ng kabaksikan ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ay naroon ang kanyang pangalan na isinulat ng Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang labanan. Magsisimula ang isang malaking digmaan sa pagitan ng hukbo ni Satanas at ng hukbo ni Jesus kasama mga anghel ng Diyos. Ang mga nagkasala ay maparurusahan at ang kapangyarihan ni Satanas ay madudurog. Ito ay makikita sa Apokalipsis 19, versikulo 19 hanggang 21. At nakita ko ang mabangis na hayop at ang mga hari sa lupa at kanilang mga hukbo. Sama-sama silang nagtipon upang makipagdigma laban sa kanya na nakaupo sa kabayo na kasama ng kanyang hukbo. At nahuli niya ang mabangis na hayop na kasama ang bulang propeta na siyang gumawa ng mahatanda sa harap niya. Sa pamamagitan nito na iligaw niya yung mga tumanggap ng tata ng mabangis na hayop at yung mga sumasamba sa kanyang pangalan. Inihagis niyang buhay ang dalawa sa lawa ng apoy na nagniningas ng asupre, at ang natira ay pinatay ng nakaupo sa kabayo sa pamamagitan ng kanyang taba na lumabas mula sa kanyang bibig. Ang lahat ng mga ibon ay nabusog sa kanilang mga laman. Ang paghatol.
Ang digmaan sa Armageddon ay hindi lamang tungkol sa karahasan, kundi pati na rin sa paghatol sa sangkatauhan. Ang mga nag-aalay na kanilang sarili kay Jesus ay ililigtas, habang ang mga nananatiling nagkasala ay mapaparusahan. Ito ay nasa Apokalipsis 20, versikulo 11 hanggang 15. At ang sabi, "At nakita ko ang dakilang maputing trono at ang nakaupo rito. Ang lupa at ang langit ay tumakas mula sa kanyang harapan. Wala nang lugar doon para sa kanila. At nakita ko ang mga taong patay, hindi dakila at dakila na nakatayo sa harapan ng Diyos. At binuksan ang mga aklat, at ang isa pang aklat ang binuksan. Ito ay ang aklat ng buhay. Hinatulan niya ang mga patay ayon sa nakasulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Pinakawalan ng dagat ang mga taong patay na taglay nito, at pinakawalan ng kamatayan at ng Hades ang mga taong patay na nasa kanila. At hinatulan ng Diyos ang bawat tao ay sa kanilang mga gawa. Itinapon ng Diyos ang kamatayan at Hades sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At ang sinumong hindi nasumpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawang apoy. Ang labanan ng Armageddon ay isang seryosong paksa, puno ng misteryo at takot. Ngunit mahalagang tandaan na hindi tayo dapat matakot dahil alam natin na si Jesus ang nagwagi sa digmaan na ito. Ang kanyang tagumpay ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at katiyahan na magiging maayos ang lahat sa huli. Ang Armageddon ay hindi lamang isang kaganapan sa hinaharap, kundi isang paalaala na ang ating buhay isang pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama. Piliin natin ang panig ng Diyos at lumaban para sa kanyang kaharian upang magawa natin ang kanyang kalooban sa ating buhay. Oh.